Pero mukhang tinalon yung bakod. So, I think siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to. Kasi matao yung lugar eh. So, Paano natin itignan na na-assess ito ng Department of Education? Kasi we have to take note na in less than a week, 3 school violence yung nangyari. At ito yung pinakamalala yung barilan sa loob ng school. yes, I think hindi lang siya peace and order problem. Tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya, nagkakuhan ka ng trabaho. So, sabi ko sa ating, mensahe ko dito sa ating mga guro at mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka kinakamusta natin, dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata. Kumbaga. What about accountability measures sa Secretary? Kasi ganito nga yung nangyari. Ano yung mga pagbabagong inaasahan natin? Well, yung increased visibility, I think papasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi nila. Dati, Sir, confirm nakausap niyo po yung suspect? Hindi pa po. Hindi po. Secretary, I'd like to talk to them pero just to with a view to understand ano yung mindset nila. Preventable ba kaya ito? Sana. I think in the future, yes. If we we just have to understand the kids better siguro and then try to also regulate some of the harmful behavior. sa pinapanagot ng mga magulang, yung mga guro, pati principal, ano po masasabi niyo? Meron mo ba kayong gagawin dito? Hindi siguro yung mga guro. In fact, kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito. Principal daw. Oo, yung principal, hindi rin naman siguro. Sa akin, well, sinabi na naman ng PNP to, papanagutin yung kung kanino nang galing yung baril. Okay, thank you po. Kasi hindi po naman po natural na may baril ang mga bata, di ba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero parang nakakuha ng baril yung dalawang bata. So, Last na lang, Secretary Yes po, Angara, yes sir, po. sa DYP election radio po. Apo. Sir, bago mangyari ang pamamaril, may nangyari daw mga riot ng mga bata. Madalas daw yung nangyari dito sa school. Opo. Nasabi rin ni Mayor yon na parang may gang related, especially after nung pandemic. Dumami daw yung parang gang dito. Kasi parang walang outlet yung mga bata. So, again, dyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo nababawasan yung ganong klaseng mga aktibidades. I-monitor na po yung sa iba pa mga schools yung ganitong cases. So yeah, we're very concerned na ayaw natin kasi nga meron sa US parang may copycat killings